Huwag na huwag kang susuko sa laban ng buhay. Apat na taon na ako ay ma-diagnose na may polio. Sa murang edad, bangkito ang unang nagturo sa akin kung paano maglakad. Nung ako'y magkaisip, nakita ko ang iba't ibang pag-uugali ng tao. Ilan sa akin ay naawa. Ngunit marami ang mga taong gusto akong kutyain sa aking kakulangan kaysa ako'y kilalanin. Nakababata sa akin na kapatid ay siya ang naging gabay ko sa pagtulong sa akin sa pag-aaral na ako'y magsisimula pa lang mag-aral ng elementary. Talagang sa sakripisyo talaga ang dinadanas ko, lalong-lalo sa aking pagpasok sa school. Lalong-lalo kapag umuulan, halos syempre nakaupo ka lang sa bangkito, mababasa ang buong katawan mo. Kaya pagpasok mo sa room, talagang may sarili po talaga akong dalang damit para pampalit po. Yun talagang sakripisyo nung ako'y nag-aaral pa ng elementary. Sapagkat ako nga po ay may kapansanan, hindi po natin mapiplease po yung mga tao na minsan kutyain ka, laitin ka, tuksoin ka, sapagkat nakikita sa yung physical na pangangatawan. So doon, may konting pagtitiis po ang dinanas ko rin doon. Siyempre, tao lang po ako, bata pa po noon. Talagang, minsan, umiyak na lang po ako ng lihim. Habang tumataas po ang aking grades o level, kumbaga na-discover ko rin sa sarili ko na may kakayahan ako sa paglikha ng sining. Doon po ako ay natuklasan ng aking mga magulang na ako ay isang, kumbaga, henyo sa pagtuklas ng mga sining o art nung ako elementary. Natanggap ko pong award nun is salutatorian lang po kasi nga po ay bilang transferee. Totoo nga kakaiba ako sa normal na tao. Hindi lang dahil may kapansanan ako, ngunit dahil hindi lahat ng normal na tao ay biniyayaan ng iba't ibang talento gaya ng mayroon ako, lalo na sa larangan ng sining. Lumawak ang pananaw ko sa buhay. Tumaas ang pagtingin ko sa aking sarili at sa mga taong kagaya ko. Dahil tiyak na may mga bagay kami na kami lang ang makagagawa. Nag-graduate po ako sa POC Art Theater. Bali, ang speaker po namin dun ay si Fidel B. Ramos. Sa ganung pagkakataon, nagkaroon ko po ng standing ovation because na-surprise sila na sa kalagayan kong na ganun, nakagraduate po ako ng engineers. Hindi na po naman natin maiwasan lalo yung mga pag nag-a-apply ka sa trabaho. Nandun yung mga pagkakataon na minsan siyempre may discriminations about the job. So, minsan may pagkakataon na hindi tayo natatanggap. Minsan naman sinaswerte. Siyempre alam mo naman ang tao kapag nilalait ka, sisimulan ka tingnan sa paa hanggang ulo. Nakapagtrabaho ko sa isang company sa Enertech System Industry, bilang isang purchaser and canvasser. Kahuli-huli naging cost engineer ako. Kumbaga ako yung nagko-costing ng every project sa mga Shangri-La Hotel. Lahat doon. Millions and millions of budget na kinokos ko dyan. From the tornilyo hanggang sa mga malaking bakal. Yun. I-apply din ako sa ibang company. Sa biyaya ng Panginoon na yun na napuntan tayo sa Kamuning sa may Botak. Yun po yung Botak. Yun sportswear po siya. Tagang pagawang po siya ng mga uniform ng pang basketball. Doon po ay naging isang production manager po ako, naging head artist. Bali ako po yung nagdi-design sa mga sikat na mga basketballista. At nila Alvin Patrimonio, La Jaworski, yan, sila Paras. Bali kumbaga, sila yung mga naging kliyente namin. At mga universities na nagpupunta sa amin katulad ng Xavier School, San Beda, UST. Alam mo sa pag-aaral, lalo ng college, tagang titiisin mo lahat yan. So, nagpangako sa sarili ko, sabi ko, pagkatapos ko ng pag-aaral, kakainin ko na, titikman ko lahat, mga bagay na gusto kong ma-achieve sa buhay. So, nung pagtatrabaho ko, na-achieve ko na yung lahat. Yung mga, kumbaga, pera, halayawan sa buhay.
salapi. May mga naimpundar na po naman akong mga gamit. May mga, kasi nakapag-loan na rin po ako sa Pag-ibig Fund. May bahay na rin po ako na naipundar. Kumbaga may mga naipon din akong pera. Kumbaga syempre sa tagal for 15 years of working, sasabi natin na kumpleto na ang buhay mo kapag may mga bagay ka na ng material. May pera ka na, may bahay ka, may mga damit ka. Pero sa totoo lang, hindi mo matitikman ang tunay na buhay kapag wala kang kapayapaan at wala kang, kumbaga, yung kaayusan sa buhay. Kasi kumbaga, during that time, wala pang direksyon talaga ang buhay mo. Hindi mo iniisip kung saan pupunta yung pera mo, kung bakit ka nagtatrabaho. Hindi ko masasabi kasing kompleto. Kasi kumbaga, may hinahanap ako sa buhay ko nung ako'y nagtatrabaho pa. Sa wakas, naabot ko rin ang tugatog ng tagumpay ng isang gaya ko. Trabaho, pera, talento, lahat yan ay nakuha ko. Ngunit akala ko, kumpleto na ang sarili ko. Hindi ko maintindihan kung bakit may bumabagabag pa rin sa akin. Hindi pa rin ako kontento sa kung anong meron ako. Yung pala, yung kasamahan ko na kumpare ko sa Botak, ahente rin po kasi siya, may sarili na rin po pala siyang patahian. Kumbaga, siya po yung may-ari at nakita niya ako na talagang wala nagpapatakbo sa kanyang production. So, napag-isip-isipan niya na sabi niya, pare, dito ka na lang sa akin sa production ko kasi wala nangangasiwa. So, tamang-tama naman po sa pagkakaresign ko na yon. So, hindi na po ako nagdalawang isip. Tinanggap ko po yun. Ginrab ko kaagad yung opportunities na yun. Dahil yung kumpare ko, talagang close ko yun siya sa Botak. So, ganun na nga po. Tinanggap ko yung position na inalok niya sa akin. So, nakapagtrabaho ko sa kanya sa kumpanya niya na Bean Sportswear. Bali, isa po rin siyang sportswear na patahian din ng uniform. So, ako po rin ang naging production manager and artist po doon. So, sa lugar na yun po, yung Casimiro Subdivision, nandun po yung aking nakakonvert sa akin. Bali, doon po nakatira yung nanay ng aking kaibigan na isa pala po siyang fourth watch. So, during that time, nung nagpapasukat yung anak niya na magpapatay ng uniform, so doon ko una nakilala yung anak niya na naging best friend ko. So, during that time, dahil sa maganda nga yung aming uniform, so paulit-ulit na silang nagpapatahi hanggang sa naging close na po kami. Hanggang sa doon na rin po ako dinadala ng salita ng Diyos. Hindi ko alam na kung bakit pa ako patuloy na inaanyahan ni Sister Marlene at ni M na makinig at maglingkod pa sa Diyos. Bata pa lamang ako, aktibo na ako sa pag-awit sa simbahan. Patuloy ko pa rin namang kinikilala ang Diyos. Hindi ba tama na yon na masabing maka-Diyos? So, ganun na nga po sa katagalan ng paghatid sa akin ng salita ng Diyos. Yung kaibigan ko na ang naging dahilan kung bakit, kumbaga, sa pagtsatsaga niya for 7 years bago nila ako na-convert, kumbaga, nabuksan na rin na aking kaisipan, tsaka na ang salita ng Diyos ay talagang, kumbaga, napuno na yung puso ko na hindi ko lang pinapansin. Napuno yung puso ko. Kumbaga, nagkaroon lang ng kalinawan nung mamatay yung kaibigan ko siya. Bali, ang kinamatay niya, parang natulog siya na, parang inatake siya sa puso na gano'n na hindi na siya nagising. Namatay siyang masaya na naglilingkod sa Panginoon. Nakita ko mang malungkot ang kanyang mga magulang, ngunit baka sa kanilang mukha ang kapanatagan at patuloy ang kanyang ina sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dito ako natauhan sa aking pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Marami na akong napakinggan na pagpapalakas ng loob sa iba't ibang mga tao. Pero yung sinasabi na tagapagsalita tungkol sa kapanatagan at kapayapaan sa buhay, sa tingin ko, ito rin nagpapalakas ng loob na natanggap ni Sister Marlene. Kung kaya't nalabanan nila ang mabigat na hamon sa kanilang pamilya. Totoo, marami na akong natanggap na parangal at kinilala na ako ng matataas na tao. Ngunit ang dakilang parangal na aking natanggap ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa at pagpapatawad ng aking kasalanan.
Kumbaga may umuudyok sa akin kung bakit ako babalik dito. Hindi ko rin po alam. So nagtataka nung naging isa po akong artist ng church, saka isa pong artist ng schools. Nasa pala ang puso ko na maging isang guro ng Paaralang Maranatha Christian Academy. So yun na nga po, after 1 year, kumbaga pinayagan lang po akong magturo hanggang sa ngayon po. Iniwan ko na po yung aking patahian. May sarili po akong patahian during that time na iniwan ko talaga sa aking mga trabahador. So nag-isip ako muna na kumanta sa church. Iiwan mo ang lahat, maging ang pamilya mo, magulang mo, karir mo, pera mo, lahat ng bagay na makakasagabal sa paglilingkod. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, iiwan mong lahat kung talagang mahal mo si Kristo. Diyan mo tatanggapin talaga ang tunay na kaligtasan kung gaganap ka ng kalooban. Unang paglilingkod ko, noong unang year ko sa Fort Watch, bali talagang, kumbaga na first love ako. Yung pag-ibig ng Panginoon talaga nararamdaman ko sa simula pa lang ng pag-worship, talagang umiyak na ako kasi kumbaga doon ko nararamdaman yung banal na spirito. Kaya hanggang sa ngayon, kumbaga talagang ang banal na spirito ng Diyos ay talagang kumikilos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga kakaibang gawa. Ang isang pagkakatiwala, lalong-lalo ng mga sugo sa kanyang mga hinirang, lalo na sa aking may kapansanan, isa pong ang isang malaking biyaya ang maatasan ka na ikaw ay may tanggapin na rin natin ang katotohanan na higit na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Siya ang handang bumuo sa atin, magbigay ng kapanatagan at ng tunay na kaligayahan. Yes, I was contented for what I am now because of that sacrifice that God was in me. Yes, sa totoo nga lang po, alam niyo sa church, kahit wala kang pera, pero napakarami mong trabaho, kontento ka na sapagkat ang Diyos ay hindi ka pinababayaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Sa church po, ang mga kapatiran po naman natin talaga ay talagang hindi ka naman itinuturing na iba. Sabi nga po, pag iniwan mo ang isang nanay, marami kang nanay sa loob ng church. Pakarami mong brothers and sisters. Kaya, ano pa nga hanapin? Panahon nang ako ay, kumbaga, hindi pa nako-convert. Ang mga tao, syempre, magaling lang yung mga yan kapag may kailangan sa'yo. Kapag hindi ka naka-oo, kahit anong close nyo, talagang, kumbaga, may panlalait pa rin siya. Kumbaga, may kasiraan ka pa rin. Samantalang dito sa church, kahit mali-mali na yung ginagawa mo, talagang, i-upgrade ka pa rin nila. Kumbaga, para maabot mo yung tamang paglilingkod. Kung sa biyaya ng Panginoon, ang mapili ka sa million and billions of people na isang maglingkod sa Panginoon ay isang napakalaking biyaya. Sapagkat alam namin ng Diyos, kahit kami ganito ay sinasangkapan niya kami ng kakaibang talino, kakaibang talent, kakaibang kakayanan, na kumbaga nahihigitan pa namin yung mga normal na hindi naman talagang tapat maglingkod. Kumbaga, sa amin niya ibinibigay upang maganap namin ang kalooban ng iba pa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagsugo sa atin ng isang tao na kung saan sa pamamagitan ng pagkatao ng mahal na Apostol Arsenio Tanperiol, sapagkat kung hindi siya nagsugo sa pamamagitan ng mahal na Apostol, siguro wala po kami sa tunay na pananampalataya at wala rin po kami sa tunay na paglilingkod. Kumbaga, ang buhay namin ay mabibingit sa alanganin ng kasalanan.
Kaya nagpapasalamat kami sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita na kung saan ay naaligtas ang aming physical na katawan, ang aming kaluluwa at ang aming espiritu. May naalala lang po ako na isang quote na, "Huwag mong iiwan ang aking laban." Yan ang tumatak sa akin. Alam naman sa church maraming pagsubok. Yan lagi ang tumatatak sa akin kasi pang kahit maraming trial. Talagang, yun lagi ang tumatatak sa akin. Huwag mong iiwan ang aking laban. Yun lagi tumatak sa akin. Kaya hanggang ngayon sa biyaya ng Panginoon, nakakapanatili tayong maglingkod. Ang layunin ng buhay ng tao ay may paglingkod ito sa ating Panginoon. Hindi na kailangan na buo ang bawat parte ng ating katawan dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Marami na akong sakripisyong naranasan. Dumanas na ako ng maraming pangungutya at marami na rin ang tumapak sa aking pagkatao. Ngunit nang ibigay ko ang aking buong puso sa Kanya, dito ko masasabi na ang makaranas ng pagpapahalaga at tunay na pagmamahal sa may kapansanan na gaya ko ay nakamtan ko lamang nang ako'y maglingkod sa ating Panginoon. Huwag na huwag kang susuko sa laban ng buhay.